sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Unang araw pa lang po ni Attorney Claire at hindi po ng mga papuri kay Attorney Claire. Unang araw pa lang, kala mo tagapagligtas na siya, no? Alam niyo po, ganyan po anong tawag doon? Kumbaga sa team, ganyan kababaw wala po talaga silang mga mga kumbaga sa basketball team, wala talaga silang mga three-pointer, mga tirador, wala silang pambana talaga. Kasi unang araw pa lang kung purihin na nila no? Katapat na raw ni Tatay Digong, isang tao lang daw ang katapat ng buong Duterte clan. Antindi, no? Masyadong OA. Masyadong overacting tong mga BBM supporters. Yan po ang patunay. Uy, mahiya kayong mga BBM vloggers. Yan po ang patunay kung bakit namin nasasabi na mahihina talaga yung mga vloggers ninyo. Akalain ninyo, unang araw pa lang ni Claire Claire Castro bilang USEC ng PCO, nagdidiwang na kayo lahat na katapat na si Digong. Talaga? Katapat na ni Claire Fuentes? Claire Castro? Na hindi ko nga mabanggit ang pangalan na hindi ko nga mabanggit yung pangalan Claire Castro. Yan. Katapat na agad si Tatay Digong. Talaga? Ganyan po kahihina yung mga vlogger ninyo. Kulang po kayo. Masyado kayong OA. Nakakita lang kayo na may kakayahang sumagot ng matino-tino. Akala nyo. Pero kung tutusin, palpak po ang unang araw ni Claire Castro. Alam nyo ba yun? Mamaya, papaliwanag ko sa inyo. Okay. Pag-usapan din po natin, ito pong payuhan natin si Kuya Will. No? Kuya Will, parang awa mo na sa sarili mo. Alam mo, may 3 komedyante na totoong box office star. Totoong pinanunood ng pelikula. Hindi po sila nagtangka na maging komedyante sa Senado. Nariyan si Pidol, King of Comedy. Nariyan si Vic Soto, Prince of Comedy. Nariyan si Vice Ganda, muse ng comedy. Asan ka ron, Kuya Will? Bakit yung mga matitinong komedyante hindi nila pinasok yung pagiging senador? Sa tingin mo, hindi mananalo si Pidol, si Vic Soto, tsaka si Vice Ganda? Ikaw, baka hindi ka manalo, pero itong mga to, pasok sa banga to. Pero ano meron sila na wala ka? May talino sila. Komedyante na nga sila Ayaw nilang maging katawa-tawa pagdating sa Senado. Yan po mapag-usapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang iniintay nyo? Pindot na. Okay. Hindi ko alam yung tawag kay Vice Ganda, pero definitely merong impact yan. Kasi mga box office po yan Unahin na natin to, no? Ito po, mawalang galang na nga sa'yo, Kuya Will. Ito ang tunay na may mga utak. Ito ang tunay na may mga utak pagdating sa komedya. Bakit? Napatunayan natin, box office itong mga to Alam mo, sa totoo lang, Kuya Will, yung pagiging komedyante mo, hindi mo napatunayan na tinatangkili ka ng tao. Wala kang box office na pelikula. Na ikaw ang bida. Di ba? Wala ka. Ito talaga ang mga tunay na mga komedyante. Si Pidol,
Si Vic Soto at saka si Vice Ganda. Ayaw ko man kay Vice Ganda dahil hindi ko kursunada yung ano niyan yung kind of comedy niya na nanlalait. Di ba? Yung mga nanlalait. Hindi ko kursunada yun, yung nambabastos. Pero, wala tayong magagawa. Etong tatlong to, box office hit to. Ha? Talagang MMFF, nung mga kapanahunan nila, talagang sila po ay dinudumog sa MMFF, Metro Manila Film Festival. Di ba? Ikaw, Kuya Phil, wala ka eh. Wala ko nabalitaan na nag-box opposite na ikaw ang bida eh. Pero sana, Kuya Will, alam ko nga, sidekick ka lang. Pero sana, alam mo, Kuya Will, nagkaroon ka ng, matalino ka naman dahil naging bilyonaryo. Alam ko, kung hindi ka man bilyonaryo, close to bilyonaryo ka na eh. Alam kong matalino ka. Pero sa pagpasok mo sa politika, diyan ka na masisira. Alam mo yung mga pumapasok na sa politika, yan yung mga tao na gusto nila mag-extend ng career nila. Alam mo yung hindi talaga sila na, kumbaga nagpelikula sila panahon na nagpolitika sila to extend their career in sila Ramon Revilla, sila Lito Lapid, di ba? Kung hindi naging senador yung mga yan, baka wala na sila sa mundo ng politika at ng pelikula. Ikaw wala ka namang masasabi na pinagbidahan mo. TV show mo, ano ba yung TV show niya? Wawawin? Wawawili, iba-iba eh. Iba-iba pangalan. Tapos papasok ka ngayon sa politika. Huwag mo nang gawing katawa-tawa. Tama na yung komedyante kayo, pinagkitaan nyo na yung komedya. Pero sana huwag mo nang gawing katawa-tawa yung sarili mo. Alam nyo kung bakit? Dapat naisip mo to, sa reporter pa lang, napipikon ka na eh. Simple yung mga tanong na reporter. Yung mga nagtatanong sa'yo na reporter, Kuya Will, siyempre nakikisama yan sa'yo. Pero sa totoo, ano iniisip nila? Ano na iniisip ng lahat ng taong nakapakinig sa kasagutan mo? Yung pagtatanong na lang sa'yo. Alam nating lahat kung bakit ka tinatanong kung ano ang isusulong mong batas. Minamaliit ka na. Sa reporter pa lang yun. Kuya Will, magising ka. May pagkakataon ka pang umatras. Di ba? Sa totoo lang, yung mga nagtatanong sa'yo na reporter, mukha lang silang ginagalang ka, pero pinagtatawanan ka nila deep inside. Tawang-tawa sila sa mga sagot mo. Gusto ka nilang balatubahin, kaya lang may amo sila. Hindi pa yun. Yung latest, may latest po siya. May latest po siya. Kasi yung sinasabi niyo magagandang reporter sa TV5, meron po siyang latest. Tinanong siya kung may matatandaan sa'yo na batas, ano yung batas na yun? Tapos binartuba niya, sabi niya, ikaw, anong batas ang gagawin mo? Sabi ng reporter, hindi naman ako tumatakbo senador eh. Wala ka nga mabanggit na batas na isusulong mo. Tanungin mo si Pastor Kibuloy. Tatambakan ka ng batas na isusulong niya. Tanungin mo si Marcoleta. Tambak yung batas na isusulong. Tanungin mo si Vic Rodriguez. Tanungin mo si Hinlo. Si Bundok. O yan, artista din. Ibig mo sabihin, tumatakbo kang senador. Galit ka pa pag tinatanong ka kung anong batas. Hindi po pwede yun. Hindi po pwedeng sagot yan. Pinapahiya mo lang sarili mo. O eto, pakinggan mo yung mga totoong kings of comedy. O kings and, ewan ko kung ano tawag kay Vice Ganda. Baka magalit pag kasama siyang kings of comedy.
Sabi ni Dolphy, kung ako papasok sa politika, isa lang ang kinatatakot ko. Ito ay manalo dahil kapag nandun ako, baka mapahiya lang ako kasi hindi ko alam ang gagawin ko at sayang lang ang pagboto ng mga tao sa akin. Yan po ang mga bright. Ginagaya ko na si Tatay Digong. Ha? Yan ang mga bright, Kuya Will. Mapapahiya siya. Sayang yung boto ng tao. Yung mga sinasabi mo, hindi naman trabaho ng senador yan. Para makatulong ka, para hindi na sa TV show, para hindi na raw sa ABC5 o ABS-CBN siya na tumutulong. Gagawin mo pang yung Senado, gagawin mo pa, mamimigay ka lang pala ng ayuda. Hindi po yan ang trabaho ng senador. Bonus lang po yan. Bonus. Okay. Ito naman ang sinabi ni Vic Soto. You don't have to be in politics to be of public service. Because with it, Bulaga, it's more of a public service. I'd rather be in this industry, in this business, which for me, kahit papaano nakakatulong ako sa mga kababayan natin. It's in my own little way. Tignan mo yung Tito Vic and Joey. Sino yung tumakbo sa politika? Yung pinakawalang kakayahan na magkaroon ng pelikulang sarili, si Tito Soto. Kasi si Vic Soto kaya niya eh. Tanong ko lang nga, ano ba yung ibig sabihin ng noisolover na yan? Lagi ko naririnig yan, nakikita. Ano yung ibig sabihin ng noisolover? Baka salitang Bisaya ba yan na dapat kong maintindihan? Ano ba yung ibig sabihin talaga niyan? Lagi ko nakikita yan na kino-comment eh. You don't have to be in politics, no? Kuya Will, lalo ka na. Makakatulong ka eh. Okay, ito naman po si Vice Ganda. Feeling ko pwede akong manalo kasi marami akong followers. Marami akong fans. Baka marami rin bumoto sa akin. Pero ako sa sarili ko ngayon, hindi ako magaling doon. So bakit ako pupunta doon? Ipapahama ko ang Pilipinas? Not because you can win, you will run. Yan po, ito pong tatlong komedyante na to, bagamat hindi nyo siguro magugustuhan yung patawan ng iba sa kanila. Pero tama po sila pagdating sa politika. No? Tama po yung ugali, yung kanilang tama po yung kanilang panukala. Paano nga naman kung manalo sila? Di ba? Si Dolphy tsaka si Vice Ganda. Antindi, no? Sabi ni Dolphy, sayang ang boto niya. Sayang ang bumoto sa kanya. Sabi naman ni Vice Ganda, baka ipahamak niya pa yung Pilipinas. Si Vic Soto naman nakakatulong naman siya sa Itbulaga. Yun yung point natin no? Ilagay natin sa sarili natin, ilagay natin yung kakayahan natin, yung trabaho, sinuwerte na nga kayo Naayon na nga sa inyo, maraming artista. Excuse me po. Maraming artista na maaring mas magaling sa inyo na hindi sumikat. Wala silang pagkakataon. Maaring kulang yung kanilang talino para sila sumikat. Ang dami po niya naghangad ng posisyon nyo sa pag-artista. Diba? Ngayon po, bakit po ako nanghinayang? Kasi mananalo ka, Willie. Baka manalo ka Sayang naman, yung matatanggalan mo ng posisyon na karapat-dapat na maging senador. No? Sayang naman yung karapat-dapat na maging senador kaysa ikaw yung maboto. Yun lang naman yung sa amin, no? Kung wala naman kayong nibalak, wala kang balak na gawing batas
'Di ba? Doon ako nanghihinayang. Ni wala kang bala kung ano yung batas na isusulong mo, ni wala kang ideya kung ano ang batas na gagawin mo tapos mananalo ka. Anong gagawin mo diyan? Yun lang po. Yung isa naman, si Megastar. Tigilan niyo na raw yung kasisira sa kanyang asawa. Ma'am Mega, pasensya na po kayo. Hindi na po pinag-iusapan si Kiko. Masakit man tanggapin. Wala na pong may interes sa asawa mo. Mas interesado pa kami sa, sa handa mo na ibabalot kaysa sa asawa mo na. Hindi nga namin alam kung ano tinatakbo ng asawa mo. Liton-lito na kami. Panay magsasaka. Tatakbo ba siya ng best in agriculture? Pasensya na, Ma'am Sharon. Ha? Talagang wag mong isipin na sinisirahan yung asawa mo. Walang may interes sa asawa mo. Okay, E. Bautista, thank you very much sa 490 Hong Kong dollars. Maraming salamat sa pakape. Ayan. Punta na po tayo rito. Nako, kay Claire de la Fuentes. Claire Castro pa. Nakakatuwa yung ano, no? Ang dali-dali nila mapabilib. Kaya ako naniniwala ko na kaya sila nag-stick kay BBM kasi ang dali nilang paikutin eh. Nagkaroon lang ng attorney na nagkaroon lang ng may kakayahan na sumagot sa mga bato sa kanila. Vlogger nga eh. Ito po pagpapatunay na kayong mga kayong mga traditional na media, traditional na press, hindi na kayo uso. ito yung patunay si Claire Castro. Bakit? Tuwan-tuwa yung mga BBM supporter eh. Meron na kayong katapat. Basahin natin yung ilang mga sinasabi nila tungkol kay Claire. Para magkaroon kayo ng ideya kung gaano sila kabilib na bilib kay Claire. Ang dali nilang pabilibin, no? Kaya nagtataka ba kayo na si Bokbok siya na pinakamagaling? Uy, kawawa namang matatabunan pa kayo. Promise po, subukan nyo manood ng mga vlogger nila. Hindi, meron silang kakaiba eh. May kakaiba po yung mga vlogger nila. Meron silang something lahat. Okay. Ito po, the government just hired their best weapon against the troll army of Duterte. First day pa lang, bumabanat na itong si Atty. Claire. Magtatago na yung mga trolls sa takot. alam nyo, sige, pagpalagay na natin na tayong wag na natin sagutin yung troll. Ipagpalagay na natin na yung mga kamiyan, no, yung mga sinasabi nilang troll. Bakit naman matatakot sa tingin mo yung mga vlogger ni BBM? Vlogger ni Duterte? May kakayahan ba si Claire na magpa-contempt? Yung 40 nga, hindi pala 40, yung 37 nga. 2 beses na pinatatawag sa TRICOM, hindi pumupunta, hindi natatakot eh. Sabihin mo matatakot si Claire. Bakit magtatago kay Claire? Ano ba kakayahan ni Claire? Dumakdak? Kailan pa natakot yung mga Duterte vloggers, supporters sa dakdakan? Wala nga kaming worting kalaban eh. Kailan ba? Kailan ba natakot sa tingin mo yung mga Duterte supporters? Sa dakdak lang ni Claire. Okay. Ano lang natin, no? Sabihin lang natin yung mga bagong tinik sa lalamunan ng mga Duterte. Ouch! Miss Lay, thank you very much sa $5 na pangkape. Si Claire Castro daw po, nakahanap ngayon ng katapat si Digong at ang mga DDS fake news peddler, meet Atty. Claire Castro. Katapat agad ni Digong, unang araw pa lang, katapat agad.
Ang bilis nilang bumilib, no? Ang dali po nila mapabilib, sa totoo lang. Kung katapat yan ni Digong, kailan mag-endorso si Claire Castro ng mga kandidato na dudumugin katulad nung sa Mandawi City ni Digong? Sige. Kailan? Yung dudumugin katulad ni Digong kailan namin maririnig? Kailan natin maririnig na sumisigaw sa mga rally ng kasi si Digong pag tumugtog pa lang yung ikaw ang pag-asa, tumutugtog pa lang yung ikaw ang pag-asa, sumisigaw na yung mga tao na Duterte. Sabi mo nyo, katapat ni Digong. Kailan namin maririnig na sisigaw yung mga supporter ni BBM ng Castro, Castro, Castro? Kailan? Thank you very much. Ang katapat lang niya si Tulpo. Sumikat dahil nakisawsaw sa pagbanat ng kay Rap-Rap. Dami niya ding nabudol. Katapat agad ni Digong? Si Claire Castro ba ang inyong pambato? Hindi na si Martin Romualdez? Kasi alam ko si Digong naging presidente ng Pilipinas Kailan ba tatakbong mayor yan? Si Claire. I-level nyo lang naman po. No? Mag-level lang naman kayo. Sobra naman, katapat agad. Baka hindi matapatan yan Yung Claire namin Ano ang apelyido ni Maharlika? Claire Baka sa Claire lang namin na Maharlika, hindi umubre yan Okay. At least may matino na tagasalag ng mga fake news ng mga DDS. Unang araw pa lang tagasalag daw, tagasalag. Matino na tagasalag ng mga napala sa new press secretary in person of Attorney Claire Castro, a former UP law professor, political analyst, and a known anti-Duterte in the world of broadcast and social media. This lady can single-handedly destroy the false narratives of the entire Duterte clan. Ang tindi ng projection nyo kay This lady can single-handedly, mag-isa lang daw, si Claire Castro. Kaya niya raw basagin, durugin ang mga pinagsasabi ng mga buong Duterte clan. Duterte clan? Hindi lang si Tatay Digong. Yung buong Duterte na. Kasama si BP Sara, kasama si... Antindi naman ng niya. Antindi naman ng sampalataya niya. Unang araw pa lang, palpak na bakit palpak? Parinig natin, baka sabihin niyo naman Ito muna, ito yung tinatanong sa kanya na reporter. Hindi siya bright. Dalawa lang yan Hindi niya naintindihan yung tanong na reporter o wala talaga siya may sagot. Bakit ang hirap po? Alam niyo po, real talk. Siyempre, ako aminado ko. Mas magaling naman dihamak si Attorney Claire kaysa sa mga kay Gadon. Kasi si Gadon nagsasalita ng banat, bira. Pero wala na siya Wala na siya sa hulog Hindi na unawaan ng tao kung ano yung gusto niyang palabasin. Wala po sa hulog yung mga banat, hindi makatotohanan. Ang layo sa katotohanan. Pero mo sabihin mo na ang nagpanalo kay BP Sara si Bongbong Marcos. Binobola lang kaya hindi mismong mga BBM supporter hindi bumibilib kay Gadon. Kasi nga halatang nambobola lang Saka naman nakakita 5 milyon lang daw yung supporter ng mga Duterte. Hindi po malayo po si Gadon. Si Gadon
bumibira, palamura, palasalita ng kung ano-ano, pero wala, hindi siya vlogger eh. Yun po yung pagkakaiba ni Claire. In fairness po kay Claire Castro. Ang vlogger po kasi, pwersado kang mag-aral araw-araw ng balita. Yan po ang kalamangan namin ng lahat ng vlogger sa lahat po ng mga nagbabasa lang ng balita. Kaya daig ng pangkaraniwang vlogger, wag na si Badong kasi extraordinary ko eh. Daig ng pangkaraniwang vlogger, yung pangkaraniwang reporter. Kasi ang mga reporter, karamihan dyan, may mga writer pa sila. Babasahin lang nila. Ito po, nangyari rito ngayon. Pag nagkamali pa ng basa, palpak pa yung ano. Anyways, yun po pagkakaiba ni Gadun. Araw-araw kasi mga vlogger eh. Si Claire kasama yan eh. Natutuwa ako kahit papano, na-appreciate ko si Claire Castro. Kahit papano, may sasagutin kami. Nakakatamad yung mga kasagutan namin. Si Mike Abe, wala na. Wala po. Walang laman sa pagitan ng dalawang tenga ni Mike Abe. Ganon din po yan si Jarrett. Tingnan nyo si Jarrett pag nagsalita, 3 beses uulitin yung sinasabi. Sabay tatawang mag-isa. Yun ba yung epekto ng kagat ng aso? Wala kang mahita eh. At least ito, meron kami sinasagot. Sagutin natin. Ito po yung tinanong sa kanya ng reporter para po magka-ideya kayo. Sabi ni Salvador Panelo ito. Sumagot si Salvador Panelo, sasagot naman ni Bersamin. Ano yung sabi ni Bersamin? One man fake news army si Tatay Digong. Siyempre sasagutin niya ni Panelo. Yan ang magkatapat di ba? Panelo, Bersamin. The executive secretary says, PRRD is one-man fake news factory without pointing out any false information that the latter has given to the public. Di ba? Inaakusahan mo na fake news si Duterte, wala ka naman sinasabi kung ano yung fake news ni Duterte. It is in fact the current dispensation that has become a huge corporation of fake news. Sabi ni Panelo, in fact, yung gobyerno ang pinakamalaking fake news na korporasyon. Ano ang halimbawa ni Panelo? Kasi sinabi niya sinasabi mo fake news si Duterte, hindi ka naman nagbibigay ng halimbawa. Samantalang kayo ang fake news. Sabi ni Panelo, kayo ang factory ng fake news. Halimbawa. Ito, nagbigay ng halimbawa When the armed to the teeth police forces illegally assaulted the religious group Kingdom of Jesus Christ, KOJC, to serve a warrant of arrest to religious leader, Pastor, Senator Apollo Quebuloy. It peddled the lie that the assaulting police special assault teams were unarmed despite the whole world seeing the videos taken during the attack of uniformed policemen carrying high-powered firearms and hurting and harassing KOJC members. Ito yung tinatanong kay Claire. Ano pong masasabi ninyo? Sinabi ni Panelo na ang biggest fake news factory yung gobyerno. Binigay niyang halimbawa nung reporter yung pong paglusob daw sa KOJC, sabi ni President Marcos, unarmed. Miski nga si Torres, sinabi niya armed sila. Okay, ito po ang sagot ng kinabibiliban nila na si Claire Castro. Hi ma'am, good afternoon. Ma'am, in responding sa sagot nyo kanina regarding yung naunang statement ni dating Pangulong Duterte, si former Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo said that it's actually the government
the Duterte the Marcos administration that's the biggest spreader of fake news. And I quote yung sinabi niya kanina sa ANC. It's funny because it's the government, the huge corporation of fake news. For instance, when the police assaulted the KOJC, they were saying the police were not armed. They say there were no blanks in the BICAM report, which was the basis of the enrolled bill that was signed into law. Your comment na po. So si Attorney Panelo yung nagsabi na the biggest spreader of fake news yung spreader ng fake news. Okay, ginagawa po yan habang nag-iisip, no? Kasi biglang tinanong eh. Ginagawa ko rin yan eh. Kaya lang mas mabilis ako mag-isip. Sanay ako sa inyo eh. Pag nagtanong, konting konting isip lang. Dapat mabilis ka. Hindi pa sanay si Claire sa ganito format. May nagtatanong sa kanya, dapat mabilis yung pag-iisip. Pag binibigla si Claire, hindi siya nakakapag-isip agad. Yun yung punto ko. O sige. Matapos niyang ulitin, nag-isip ng matagal, ito po ang sagot. Unang-una ang usapan dito ay about the gold reserves. Bakit kailangan baguhin? Nagda-divert ba sila? Yung issue tungkol sa KOJC, nasa korte na to. Kung meron mang kasuhan dito, sa korte ito. Ang pinag-uusap. Okay. Tignan nyo po. Tinatanong ka eh. Ano reaction mo? Ang sabi niya, ang usapin dito, gold reserve. Nagda-divert ba siya? Ano nagda-divert? Wala naman dyan si... Usapan nyo lang yan ng mga reporter. Ha? Yan yung problema eh. Pagka lumabas sa stick to the plan, wala na silang kakayahan sumagot. Yan po ba yung sinasabi ninyo? No? Yan ba yung sinasabi nyo magaling pantapat kay Duterte? Ang sabi niya, ang usapan daw dito, matapos po siyang mag-isip, nung maisip niya na wala siyang pansagot, eto po ang sinagot niya. Ang usapan dito, gold reserve. Nagda-divert ba sila sa usapan? Anong usapan gold reserve? Kayo lang ng mga reporter yung nag-uusap ng gold reserve. Si Attorney Panelo, sinasagot niya si Bersamin. Sa bintang ni Bersamin na one-man fake news army si Tatay Digong. Binato ni Panelo, hindi si Digong ang fake news army. Kayo ang fake news factory. O, katunayan, sinabi ni BBM na walang pumasok na may armas doon sa KOJC. Si Tory nga mismo umamin na merong may armas sila eh. Ang sagot ni Claire, napakalayo. Ang usapan dito, gold reserve, nagda-divert ba sila? Ano ba nagda-divert? Tinatanong ka sa hindi mo kausap si Panelo. Okay. Dahil kakampi nila yung mga reporter, dalawa lang po yung puna ko sa mga reporter. Ganun na ba kahina yung mga reporter na pinadadala ninyo? Iban May Reyna, ikaw ang pinakakilala dyan. Ganyan ka ba kahina? Hindi mo ba maisip na hindi yan yung tanong? Walang nag-follow up sa inyo. Hindi po yata yan yung tanong eh. Ang tanong po, anong masasabi nyo na pinagbibintangan na kayo yung fake news factory? Hindi niya po kayang sagutin. Nagda-divert daw si Panelo. Paano nagda-divert si Panelo? Siya yung nagpahayag nun. Magkaiba po yung hindi naman niya kausap si Panelo. Pwede mo lang sabihin na nagda-divert. Katulad dito, kayo kausap ko. Pag dinivert nyo na usapan, teka muna, balik tayo dito sa pinag-uusapan. Ang tinatanong mo, nung sinagot kita, dinadala mo sa iba. Ganun po yung pagda-divert ng usapan. Hindi mo pwedeng akusahan yung hindi mo kausap. Hindi nga po ang sinabi ko, pinaka-popular si Evan Marina. Bakit hindi nila matanong na, 'di ba? Kasi mapapaya si Claire.
Ayaw nilang mapahiya si Claire. Ikalawang kapalpakan yan. Yung tinatanong, wag na natin parinig. Narinig niyo na naman to, papaalala ko na lang sa inyo. Yung tinanong siya, ano pong masasabi niyo sa sinabi ni Pangulong Duterte na nagbalik na raw yung droga sa Davao City, sa Cebu City, sa Manila? Ang point dyan ni Tatay Digong, present niya lang kasi yan yung mga sikat na mga syudad sa Manila, sa Bisaya, sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang point ni Tatay Digong, nagbalik na sa panahon ni Marcos yung droga sa buong Pilipinas. Ano sagot ni Claire? As you are saying na yung Davao City, sino ba mayor ng Davao City? Sino ba mayor daw ng Davao City? Di ba anak niya, si Baste? O dahil yan, kapalpakan niya ng executive. Kawawa naman yung lahat ng executive sa buong Pilipinas. Kung may pronouncement yung Pangulo ng Pilipinas na bloodless. Anong Contreras? Claire Castro po ang pinag-uusapan natin. Wala pong Contreras. Hindi ko po alam kung sino po yung Contreras na sinasabi niyo. Ibig mo sabihin, Claire, tinatanong ka, anong masasabi nyo na bumalik na yung droga sa Pilipinas? Ang isasagot mo, banat sa, kung sino si Marlica, babanatan mo yung Davao? Inaakusahan po ni Pangulong Duterte na bumalik na yung droga sa Pilipinas. Sa Davao ba? Sino ba mayor ng Davao? Kita nyo po. Maaring hindi niya kayang sagutin yun kasi hindi naman siya kasama dun eh. Ibig sabihin, palpak sila na hindi nila tinuloy yung war on drugs. Pero, kung may reporter na matino, pwede nilang sagutin yun. Hindi po yan yung tanong sa Davao, yung tanong po sa buong Pilipinas. Nakukuha nyo. Pero dahil kakampi nila lahat yung mga reporter, ang gusto lang naman ng mga reporter, magkaroon ng maipaninira sa mga Duterte. Kaya headline na po. Binanatan ni Contreras yung Davao City ni Contreras. Binanatan ni Castro yung Davao City na bumalik na yung droga. Sinisi yung anak na si Baste. Meron na silang balita na pabor o anti-Duterte. Papasa lang yung ganitong uri, yung ganitong Yusek, tatagal lang yan kung ang mga nakapaligid sa kanya, lahat na reporter ay hindi siya titirahin, lahat na reporter kumukuha ng mga balita na anti-Duterte. Pipidan niya. Mali po eh. Sa bagay, mahirap po talaga kahit gaano kagaling. Kahit po pinakamagaling na magtatanggol. Kung ang pagtatanggol nyo kay BBM, kung ang binigay sa inyong forma ng pagtatanggol kay BBM ay para lamang siraan ng mga Duterte, talagang hindi habang panahon, hindi nyo habang panahon masasalo si BBM sa pamamagitan ng pagbira kay Duterte. Yun po, napakagandang tanong nun. Sinabi ni Digong, bumalik na sa Pilipinas yung droga, ano masasabi nyo? Sa Davao ba may droga? Duterte yun ah. Tinatanong po buong Pilipinas eh. Bakit po Davao yung pinupunterian nyo? Kaya po ng mga Duterte yung Davao, lalo na kung hindi nyo sila pakikialaman. Kaya nilang linisin yung Davao, lalo na kung hindi nyo sila pakikialaman. Pero yung Pilipinas, kaya nyo ba? Okay. Last na lang. Yung sa gold reserve, may maganda yung sagot nila dyan. Akala nila nakabanat na sila.
Ito po yung pinakabanat nila sa gold reserve. PBBM has no hand in gold sales by BSP. Ito po yung sagot ni Claire. Tapos tuwan-tuwa na sila. Ayun naman pala, sabihin ng mga BBM, pahiya kayo ngayon. Gold reserve kayo. Yung pala walang hand sa BSP. Alam niyo po, kung totoong walang hand si BBM sa BSP, anong uri ka ng presidente? Nagbebenta yung Bangko Sentral ng ginto, wala kang pakialam. Ikalawa, sino bang sekretary? Ibig sabihin yung BSP hindi yan under sa Pangulo. Under po ng Pangulo yan. Sino po yung nakakahawak dyan? Yung Department of Finance. Si Recto. Maniniwala pa kami na nagsarili lang na nagbenta yung BSP. Walang hand yung Pangulo. Hindi alam ng Pangulo kung hindi si Recto yung Finance Secretary. Dalawa lang po yan eh. Naiisahan ba ni Recto yung Pangulo ng Pilipinas para sabihin nyo na wala siyang hand sa pagbebenta ng ginto? Hindi po ito pangkaraniwan. Breaking record to sa dami ng gintong binenta. Hindi nyo pwede ikatwiran na walang hand. BBM has no hand in gold sales of BSP. Kalokohan po yan. Dahil under po ng BSP, ng Department of Finance yung BSP. Under po ng Pangulo yung Department of Finance. Yung Department of Finance po, ang apelyido niya Recto, asawa ni Vilma Santos. Yan po yung Department of Finance na nanguha ng 117 billion dito po sa PDIC. Yan po yung nanguha ng pera dito po sa PhilHealth. Yan po yung mga nagbenta, yan yung mga nagbebenta ng mga ari-arian ng Pilipinas. Tapos sasabihin nyo, walang kinalaman ng Pangulo. Kung wala siyang kinalaman sa lahat ng bentahan, anong uri siya ng Pangulo? Gumagawa si Recto nang hindi niya alam? Maniniwala kayo? Yan lang po ang ating topic. Congratulations, Claire